Sa gitna ng isang mataong lungsod, kung saan ang metoteyog na gusali ay nagliliwanag sa mga nakalimutang sulok, nakatira ang isang walang tirahan na ama na nagngangalang David at ang kanyang anak na babae, si Lily. Ang kanilang mundo ay nakakulong sa mga weathered cardboard box sa ilalim ng isang nakalimutang tulay, kung saan ang malamig na hangin ay bumuulong ng mga kwento ng kawalan ng pag-asa. Si David, na dating isang promising architect, ay natagpuan ang kanyang sarili sa hindi mapagpatawad na mga lansangan pagkatapos ng isang serye ng mga hindi magandang pangyayari. Ang bawat araw ay isang walang humpay na pakikibaka para mabuhay, ngunit pinangangalagaan niya si Lily mula sa malupit na katotohanan, naghahabi ng mga kwento ng pag-asa sa gitna ng mga punit na gilid ng kanilang mga punit na kumot. Si Lily, na may pagka-inosente pa rin nakadikit sa kanyang mga mata, ay nakikinig sa mga kwento ng kanyang ama, saglit na tinatakasan ng lamig at gutom na kumapit sa kanila na parang anino na walang humpay. Ang mga curtain na dingding ng kanilang pansamantalang tahanan ay hindi kayang taglayin ang init ng pag-ibig ni David, isang pag-ibig na lumaban sa mapang-akit na hangin ng kahirapan. Isang gabing napakalamig, habang ang puso ng lungsod ay pumipintig ng malalayong alingawngaw ng kasaganaan, ang kapalaran ay humarap sa isang malupit na kamay. Nagkasakit si Lily, nanginginig sa lagnat ang kanyang maliit na katawan, at ang mga mata ni David ay sumasalamin sa kawalan ng kakayahan na kahit na ang kanyang pinakamapanlikhang mga kwento ay hindi maalis. Ang desperasyon ay nagtulak sa kanya sa madilim na mga kalye, na may hawak na isang curtain na karatula na humihingi ng awa mula sa isang mundo na matagal nang nakakalimutan sa kanya. Habang sinasalubong ng pagod na mga mata ni David ang walang malasakit na tingin ng mga dumaraan na estranghero, hinawakan niya ang isang gusot na larawan ng panahong malapit pa rin ang pangako ng isang mas mabuting buhay. Sa bawat pagtanggi, gumuho ang isang piraso ng kanyang pag-asa, na sumasalamin sa pagkakawatak-watek ng mga pangarap na minsang nagbigay kahulugan sa kanya. Sa pag-iisa ng kanilang napakalamig na santuwaryo, ang mahihinang hininga ni Lily ay umalangaw-ngaw sa karupukan ng buhay mismo. Bumalik si David na walang laman ang mga kamay at pusong mabigat sa pagkatalo. Kasabay ng mga luhang nanggigilid sa kanyang mga pisngi, niyakap niya si Lily sa kanyang mga bisig, ibinubulong ang mga pangako ng bukas na tila lalong mailap. Ang lungsod, na nakabalot sa kumikinang na harapan, ay nanatiling nakakalimutan sa tahimik na trahedya sa ilalim ng tulay. Si David, ang nahulog na arkitekto, ay nililok na ngayon ang kanyang pag-ibig sa isang oyayay, inaawit si Lily sa isang pagtulog na nangangako ng kapahingahan mula sa malamig na lamig at gutom na gumagapang sa kanilang buhay. At habang ang lungsod ay natutulog, na hindi namamalayan ang trahedya na nakaukit sa ilalim ng matayog na silwete nito, isang ama ang kumapit sa kanyang anak na babae, parehong nawala sa hindi mapagpatawad na labyrinth ng kawalan ng tahanan. Ang kanilang kwento ay isang maaanghang na tala sa simponya ng mga nakalimutang buhay.